Isa pong magandang gabi po sa inyong lahat mga kamarpay. Happy Sunday po. Sana po ay nasa magandang kalagayan po tayong lahat. Dito tayo ngayon sa bahay ng paring Jun. Matatapos lang po natin kumain ng chicken mami. Nagpupunas po si paring Jun. Malapit na po tayong mag-umpisa sa ating pong mentoring ng mga tatay. Ayan na pong nag-uusap po sila ngayon. Nandito po ako sa bahay ng Panda. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. Okay po, tayo po ay sisimula na. Dapat nagmamantika ang ating mga labi. Kaya naman po ang pakainin naman natin ang ating mga spirito. Paunan po tayo ni Kuya Al sa ating po pagpupuri. At pwede na ba si Sir mag-open prayer? Okay. Sige, tayo po ay patuloy ng mawag sa ating Panginoon. Pagpalitin natin yung mapupuri ng Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba at kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi na namin tinig, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa'yo ang aming awit, hindi ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa'yo ang aming awit, hindi ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo.
kalooban mo po, Panginoon, na nangyari. Ang gawa na po, Panginoon. Naway, matagila ka namin, mapapurihan ka namin. Matagila ang salita. Gulayan yung salita, may kabuhay po namin ang bawat isa. Gawin mo po, ang gagamitin mo kay pagsalita. Yung dalawin po ang salita. Ang gagaling namin sa iyo, Panginoon. May salita na aming maritinig, ay aming maging kalakasan, spiritual, Panginoon. May makatagdag pa po ito lalo na aming buhay, mananampalataya, itiwala lang sa iyo, Panginoon. Sa iyo po namin, binabalik ang pinakamagandang ng buhay pagsasabat. Kaya ang Panginoon Jesus. Amen. Magpapatuloy po ng ating pong pag-aaral, bagamat halos 2,000 tayo hindi nakita dahil nagkaroon tayo ng men's fellowship at saka po nung nakaraan meron pong bagyo. So, ayan, buti po, pasalamat tayo sa Panginoon, hindi po tumama sa atin. Praise God talaga. Ginawa ko nga po nung pag-uwi ng linggo, pinagpuputol ko po yung mga halaman dito kasi nga mabilis bumayo sa kapag tumama. Just in case ba, ano't anumang mangyari, at least nakahanda na lang. Hindi naman sa parang wala tayo pananampalataya na tawag dito na, di ba, prayer natin is kumbaga tunawin ng Diyos yung bagyo, but it doesn't mean na wala tayong gagawin in preparation, no? Opo, kumbaga kapag kasi halimbawa, ito po no, para maintindihan natin, para hindi nagko-kontra. Minsan kasi parang, halimbawa, ba't ako magpapa-hospital? Ang Diyos ko ang manggagamot. Diba? Hindi ako magpapa-hospital. Pwede naman po yun. Okay? Lalo na kung yun yung sinasabi sa'yo ng Diyos. Kumbaga ganun ka yung pananampalataya mo. Okay? Kumbaga yun yung ini-impress sa'yo ng Panginoon. May mga ganung cases po. Ano? Pero hindi po nangangahulugan na kapag tayo po yung nagpa-check up, wala tayong pananaligo sa ating pong Panginoon, sa ating pong Diyos. Dahil lahat po ng karunungan dito sa mundo ay nagmumula naman po talaga sa ating Diyos. At marami pong sakit na gumaling dahil po ginamit ng Diyos ang mga doktor. At marami pong nagpupuri sa Diyos dahil gumamit ang Diyos ng mga doktor para sila po ay gumaling. Yes or no? Yes. Ang problema po is kapag nagpa-doktor ka at hindi mo kinikilala ang Diyos, parang doktor versus God. Parang kapag pinagaling ng doktor, hindi pinagaling ng Diyos, doktor ang nagpagaling. Yun ang mali. No? Halimbawa, nag-prepare ka ng bagyo, inayos mo yung bubong para hindi liparin. Pero syempre, ang panalangin mo, tunawin ng Diyos ang bagyo. Huwag mo nang ayusin yung bubong. Di ba? Kahit na gumagalaw na, huwag mong aloy. Kasi kontra yun sa pananampalataya mo na sabi mo, tutunawin ng Diyos. Di ba? So, kapag inayos ko yung bubong, tapos ang aking pananampalataya ay baka hindi kayanin ng Diyos. Baka hindi kaya ng kapangyarihan niya. Ay, mali na yun. Kapag nag-ayos ka ng bubong, alam ko, kaya ng Diyos, kahit ngayon ora mismo, tanggalin niya ang bagyo. Okay? Pero dahil hindi ako Diyos, hindi ako ang Diyos, okay? Pero alam ko ang Diyos kaya niyang gawin yon. Pero dahil hindi ako Diyos, gagawin ko yung paghahanda. Gagawin ko yung anumang mangyari. Kasi dapat ko lang naman ihanda ang aking sarili sa anumang pwedeng mangyari. Pero hindi nangangahulugan na hindi ako naniniwalang na hindi kayang patigilin ng Diyos ang bagyo. Sana ho naiintindihan po natin. Hindi po porque uminom tayo ng gamot pag tayo po may sakit, nag-aalilangan na tayo sa Diyos. Hindi ho, wag ho natin pagkontrahin po yan. Kasi minsan ho, nagkakaroon po ng kontrobersya sa mga ganyan. Dahil minsan, hindi na ako nagpa-doktor, gumaling ako. Anong ibig mong sabihin? O huwag na tayo magpa-doktor? Kasi may mga ganong statement na pwedeng ma-misinterpret. Basta ho, kapag ang isip at puso ninyo is nag-aalinlangan kayo sa Diyos, mali na po agad. Kung doktor man o hindi. Basta ho, dapat solido ang ating paniniwala na walang imposible sa ating Diyos. Pero hindi ibig sabihin wala tayong gagawin.
Amen. Kasi bakit? Saan magaling ang gamot? Brother, dun sa mga gumawa. O saan kinuha nung gumawa yan? Sa mga manufacturer. Saan yun nang galing? Sa nilikha rin naman ng Diyos. Ginawa lang manufacture, ginawa siyang parang convenience para mabilis siyang accessible siya sa mga tao. Pero syempre, business na yun. Meron ng makinang gumamit, kailangan mo bayaran na ngayon. No? May labor na ginamit. So syempre, yung binayaran mo doon yung convenience. So kung ayaw mo ng convenience, magpakulo ka ng mga dahon, maghanap ka ng mga pwede mong ikumbi-kumbina. Kung ayaw mong gawin yun, bumili ka ng gamot. Convenience. Kaso ang problema nga lang, dahil minsan generic, may mga side effect. No? Yun lang po, maging maingat. Wala pa rin tatalo sa mga herbal na mga dahon. At least natural po yan, walang overdosing. No? At speaking of health, no, kalusugan ng ating mga katawan, naalala ko po ang aking sarili sa mga nakikita ko. 3 linggo po, 3 buwan ang nakalilipas. Hindi talaga masarap kumain sa totoo. Kapag ako may pagkain talagang merong pag natapos ang challenge na to, may ganun akong nasa likod ng aking isip. Pero tawag dito, syempre obserban natin ang ating mga sarili. Kapakanan din naman ang ating mga sarili, katawan ng ating isip. No? Kung sa tingin ninyo kailangan na talaga natin mag-menos, kuyaan, para din naman sa masakot. Diba? Wala naman sa kamay natin ang buhay natin. Meron namang mga nag-gym na namamatay agad. Wala ho yung kaibahan sa pinag-uusapan natin kanina. Ibig sabihin ba, huwag na tayo mag-exercise. Ibig sabihin ba, di na tayo kakain ng mga healthy or yung diet natin. No? So, dapat magkakaugnay po yan. So, tamang balanse, tamang exercise, tamang pili ng mga kinakain. Ayoko po kayong parang i-guilty, no? Ako po'y nagmamalasakit. Ako po'y nagmamahal lamang. Kasi mahirap yung kontingan mo lang, tagaktak pawis, naalala ko. Puro pawis ako dahil nga maraming stock, no? Ayun, pero paalala lang po ng isang nagmamahal na kapatid. Tapos pala, after ng challenge, balik din sa bondat. Anyway, sa ating po pagpapatuloy ng ating pong pag-aaral, ito po ay other term po nito is Reformed Theology. Ito po yung, bakit may Reformed na tinatawag? Ano ba sa English ang Reformed? Reforma. Kumbaga, yung po kasing Kristyanismo, nung mga panahong, halimbawa, napuntahon na ho dito sa Pilipinas, ang Kristyanismo, lalo na sa pangunguna ng Catholic movement, Roman Catholicism, okay? Iba ang atake ng Kristyanismo. Okay? Kaya nagkaroon ng reforma kung saan ito yung aral na ibinabalik ang original na disenyo ng Diyos pagdating sa mabuting balita. Okay? Alam naman natin na yung pong kapag ang isang paniniwala pagdating ho sa kaligtasan ng isang tao ay nakadepende sa iyong magagawa, amen? Or ang kaligtasan mo ay nakadepende nga sa iyong kakayanan, delikado po yun. Okay? Actually, yun po ang isang parang sign o senyales, sige, na malalaman natin kung ang isang samahan ay tinuturo talaga ang mabuting balita, yung gospel, or medyo mabuting balita lang. Okay? Ang kaligtasan po na tinuturo ng Biblia ay 100% gawa ng Diyos sa tao. Okay, Brother John, ano ba ibig sabihin mong may gawa ang tao sa kanyang kaligtasan? Para ho bang ganito? Ang kaligtasan ay 50% ginawa ng Diyos at 50% yung partisipasyon mo.
Okay? So, dapat, tawag dito, para mabuo ang kaligtasan mo, is meron kang gagawin para maging 100%. Okay? Like, halimbawa, para bago ka maligtas, kailangan gawin mo muna tong mga ganitong bagay na to para maligtas ka. May performance kang gagawin. Okay? So, delikado po yung mga. Para silang tunog magandang pakinggan. Parang, wala namang problema dun, brother. Dun. Sige, tatanungin ko kayo. Sabihin natin, 50% gawa ng Diyos, 50% gawa mo. Tatanungin ko kayo ngayon, harapan. Pag ba kayo namatay, ligtas kayo? 50-50. O, kung 50-50, 50% gawa ng Diyos, 50% gawa mo. How can you say? Paano mo masasabi na ikaw ay ligtas? Kung yung 50% na dahilan para ikay maligtas ay dapat ikaw ang gumawa. Sige nga. Sinong tao ang makakapagsabi ng buong buo na with confidence? Ako, Brother Jun. Meron po ba? Diba? Kaya nga minsan, marami kong mga sinasabi, sabi natin, Kristiyano, or parang matagal na sa ano, meron bang, may kayabangan pagdating sa kanilang kaligtasan. Kesyo ano daw, kesyo marami na siyang nagawa, marami na siyang napatunayan, marami na siyang, kumbaga, naging partisipasyon, no? At number one dyan, syempre, sa ating nakamulatang pananampalataya, pangkaraniwan yung ganyan, ina-announce pa yung mga pangalan, para masabing meron kang ginagawa, no? Para yung pangalan mo magtunog banal. Hindi ho ganon, hindi ho nakukuha. Ito po pinag-aralan natin na to, ay umiikot po ito kung saan ang kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos. Okay? Gawa lamang po nino? Brother, ano gawa ho natin? Ano gagawin natin? Ang ginawa ho natin ay tumanggap. Amen? Tumanggap. Brother Jun, hindi ako karapat-dapat. Yes, yun po ang classification. Yun po ang classification. Kasi hindi niya ibibigay kung karapat-dapat ka. Kasi para sa'yo talaga yun. Pero dahil ibinibigay sa'yo, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat doon, kaya ibinibigay sa atin. It's a free gift. Libreng kaloob ng Diyos. Okay? Ito po ay 5 punto sa mga hindi po hahabol na lang po. Letter T is ito po yung total depravity of man o ganap na pagkamakasalanan ho ng tao. Kapag ho tayo, mga kapatid, pag ito ang inintindi ho natin, maintindihan na natin yung kabuuan nito, itong P-U-L-I-P. 5 punto po kasi ito eh. So, sana po nakakasunod na ang tao daw po, ang natural ho sa atin, okay, dahil tayo po ay nanggaling po kay Eva at Adan, tayo po ay ganap na makasalanan. We are depraved. Wala tayong kagustuhan na pumunta sa Diyos. Hate natin ang Diyos. Never kang mag-iisip na lumapit o mapamahal sa Diyos. Okay? Yun ang kondisyon ng tao. Brother, bakit may naliligtas? Yun nga ang punto. Na ang Diyos ang siyang unang gumawa. Siya ang pumili. Kaya yung letter T, total depravity, ito yung ang tao ay patay sa kanyang kasalanan at takot siya sa Diyos, ayaw niya sa Diyos, kinamumuhian niya ang Diyos. Tapos yung U, unconditional election, ibig sabihin, pinili ka ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan natin. Yes or no? Nasa Biblia po yan. Inibig tayo ng Diyos nung tayo'y makasalanan pa. Hindi ka inibig ng Diyos o pinili ng Diyos dahil ikay magaling, matalino, or kilalang tao, makapangyarihan, kundi may dahilan ang Diyos sa sarili niyang isip kung bakit kanya pinili, anuman ang ating pinanggalingan. Amen. Kahit sobrang sama ng ating pinanggalingan, kahit sobrang dilim ng ating pinanggalingan, kung pinili ka ng Diyos, ililigtas ka niya. Ibig sabihin, Brother Jun, ang Diyos pumipili lang ng
iniligtas? Yes. Napaka-unfair naman nun, Brother Jun. Bakit pumipili ang Diyos? Wait lang. Bakit naman unfair? Pwede nga, wag nang pumili ang Diyos eh. Bakit? Dahil nga po ang tao ay makasalanan. Pwede na niyang parusahan ng tao ora mismo. Pwede wag na siyang pumili. Kasi pwede naman niyang parusahan na ang tao, yes or no? Dahil ang lahat tayong tao ay aminadong nagkasala. Kahit hindi na pumili ang Diyos, wala siyang maling ginawa, walang unfair. Magpasalamat tayo na meron pa rin siyang pinipili. Amen. At kung tayo po'y kabilang sa mga pinili ng Diyos, mga kapatid, lubos tayong pinagpala. Yung paghirang ng Diyos ay isang bagay na dapat nating pagkayamanin. Dahil hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Maliban na lang kung ikay hinirang o pinili ng Diyos. Ang pagpili po ng Diyos sa tao ay kayamanan natin. Amen. Kaya huwag po natin parang minamaliit na, Kristiyano lang ako, ganito lang ako. Hindi po mga kapatid, yan po'y kayamanan po natin. Kung hindi po tayo pinili po ng Diyos, impyerno ho. Unfair ba nun ng Diyos? Hindi po siya unfair dahil karapatan ho ng Diyos pumili at magligtas. Amen? Ang tawag po dun is unconditional election. Magpasalamat tayo na pumipili pa nga ang Diyos. Okay? Diba Brother John, sa John 3:16, kayo na lamang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kabuuan. Sino mang sumampalataya, ang sino mang sumampalataya. Okay? Ang tanong, sasampalataya ba lahat? O hindi, may mapapahamak. Sino lang ang sasampalataya? Yung mga pinili. Yun po ang dulo nun. Kasi kung hindi ka pinili, wala kang kakayanang sumampalataya. Kasi ang pananampalataya po ay regalo ho ng Diyos. Hindi ho siya bagay na kaya mong palabasin sa sarili mo. Hindi. Ang pananampalatayang nagliligtas ay kaloob ng Diyos. Hindi siya pwedeng pekiin, hindi siya pwedeng iimbento. Yun po ay regalo ng Diyos. Kaya yung mga may pananampalatayang nagliligtas, sila po yung mananatili hanggang wakas. Kasi sabi ng Biblia, ang manatili hanggang wakas, sila daw po yung paliligtas. Kasi kung peke ang pananampalataya mo, hindi mo yan magtutuloy hanggang dulo. Bibitawan mo rin si Kristo. Ipagkakanulo mo rin siya sa dulo. Dahil ang pananampalataya nagliligtas ay mananatili hanggang wakas. Hindi siya bibitaw kay Kristo kasi naiintindihan niya na si Kristo ang dahilan ng kanyang kaligtasan. Na si Kristo ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, kung bakit pa siya nandito sa mundo para ipaglingkod niya kay Kristo ang kanyang buhay. Amen po. Amen. Unconditional election, letter L. Limited atonement o limitadong pinaglaanan ng pagtutubos. Parang din po yung kanina is hindi ho lahat ay tawag dito ay kasama dun sa nalinis ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Limitado lamang at magpasalamat tayo na mayroon pa pong na pabilang. Amen. Alam niyo po ba? Para reference lang, parang refreshment lang. Noong pong si Angel Lucifer, okay? Nung siya po ay nagkasala, no second chance. Alam niyo po ba yon? Nung nagkasala po si Lucifer, yung anghel na nilikha ng Diyos, punishment agad. As in, wala na. No? As in, wala nang second chance. Pero po, nung po ang tao ay nagkasala, actually, ngayon lang po mga kapatid, huwag na natin tingnan si Eva at Adan. Tayo na lang po. Ilang beses na po tayo nagkamali. Ilang chance ang binibigay ng Panginoon. Napakarami. At sabi ng Panginoon na ang kanyang biyaya ay ang magtuturo sa atin para tayo po ay magpatuloy sa pagkakasala? Hindi. Para tayo po ay manumbalik, magbalik loob po sa ating Diyos. Amen po.
Ang biyaya po ng Panginoon ay hindi magtuturo para maging abusado tayo sa kanyang biyaya, kundi bagkus turuan tayo nito na manumbalik, magbalik loob sa kanya. Amen po. At ngayon po, ang ating topic is letter I. Ang tawag po is irresistible grace o hindi matatanggihang biyaya. Irresistible. Letter I. Tulik po ito. T-U-L-I-P. Tulik. Bulaklak po yun. Dinagyan lang po ng abbreviation yung T-U-L. Sa I na po tayo ngayong gabi. Mabilis lang po ito mga kapatid. Halos magkakadugtong kasi ito. Okay? Parang pinapaliwanag lang netong 5 punto na to na ang kaligtasan ay gawa ng Diyos at hindi ng tao. Irresistible grace. Basahin po natin agad sa John 6:37. John 6:37. Basahin ko na po sa Tagalog. Lalapit sa akin, okay, may binabanggit po ang ating Panginoong Jesus dito. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Sino daw po yung lumalapit sa Kanya? Yung ibinibigay sa Kanya ng Ama. Okay? Sino po yung lumalapit? Yun daw pong ibinibigay. Sino po yung mga ibinibigay po ng Ama? Sila po yung mga pinili. Kaya ka lumalapit kay Kristo dahil kasama ka sa pinili. Ibig sabihin, kung hindi ka pinili ng Diyos, hindi ka lalapit kay Kristo. Amen. Hindi ka sasampalataya na si Kristo ang tagapagligtas kung hindi ka pinili ng Diyos. Amen. Kaya tayo ngayon sumasampalataya na si Kristo ang ating tagapagligtas dahil binago po ng Diyos ang ating mga puso. Pinili po tayo ng ating Diyos. Brother John, anong dahilan ng Diyos? Hindi ko alam. Kasi kung tatanungin ng ang dahilan ba dahil ba matalino ako, magaling ako? Hindi naman eh. Di ba? Hindi naman ako magaling. Alam ko naman, marami akong pagkukulang. Siguro yung mga taong nagsasabing magagaling sila yung hindi nakakaunawa ng kanilang kalagayan sa Diyos. Ang tingin nila, wala sila. Konti lang yung kasalanan nila kasi mas marami namang kasalanan yung kapitbahay ko sa akin. Mas banal naman ako doon. Kaya sa tingin ko, mas katanggap-tanggap ako sa Diyos. Yung kapitbahay ko, laging umiinom yun. Ako, once a week lang. Yung kapitbahay ko, nagmumura, oras-oras. Ako, paminsan-minsan lang. So sa tingin ko, mas katanggap-tanggap ako sa Diyos. Kapag ho, ganun. O diba? Kapag ho ganun ang katwiran ng tao, yun po ay proof, patunay na siya po ay bulag sa kanyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi niya nakikita ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan sa harapan ng Diyos, na siya'y papunta sa kapahamakan. Kasi bakit? Hindi niya makita ang pangangailangan niya ng tagapagligtas. Tatanungin ko kayo mga kapatid, bakit nyo yayakapin si Kristo bilang tagapagligtas kung sa tingin nyo naman hindi nyo kailangan ng tagapagligtas? Di ba? Kung wala kang nakikitang pagkakamali na ginawa mo sa harapan ng Diyos, bakit ka maghahanap ng tagapagligtas? Bakit mo siya yayakapin na siya na lang yung pag-asa mo ng kaligtasan mo? Kung sa tingin mo naman, siguro sa tingin mo, hindi ko pa naman napuno ang salop ng Diyos. Parang nasa kalahati pa lang ako. Katanggap-tanggap pa rin ako sa Diyos. Siguro yung iba, umaapaw na ako, hindi pa masyado. Kung ganun ho, ang tingin ho natin sa standard ho ng Diyos, mali kapatid. Kasi si Lucifer isang beses lang nagkasala, ibig sabihin kalahati lang yung mali niya. Hindi. Isang pagkakasala lang ni Lucifer, pinarusahan siya ng Diyos. Malupit ba ang Diyos? Hindi siya malupit dahil ang Diyos ay banal. Hindi pwede sa Kanya ang kasalanan. Kinamumuhian ng Diyos ang kasamaan. Anumang uri ng kasamaan, ayaw ho ng Diyos.
Kaya nung si Eva at Adan, nung sila'y nagkasala, may punishment din. Sila ho ay mamamatay. Pero, ipinakita ng Diyos ang katangian niya na siya'y Diyos na mapagmahal nung isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Nang sa ganon, ang kasalanan natin, na dapat tayo ang magbayad, may tumubos. Ipinakita ng Diyos na siya'y banal, at siya'y matuwid, at at the same time, pinakita ng Diyos na siya'y mapagmahal. Amen. Amen. Ang Diyos lang pwedeng gumawa nun. Ang Diyos lang. At ganun po kamangha-mangha ang gawa ho ng Diyos. Hindi ho porke hindi porke pinatawad niya ang kasalanan ng tao, sinabi lang niyang, sige, pinapatawad na kita. Hindi. May kailangan magbayad. At ang nagbayad noon ay ang kanyang buktong na anak. Amen. At nabanggit ko na rin ito before, tayo mga tatay, kahit kailanman hindi mo maiisip na i-donate ang iyong anak para pambayad sa kasalanan ng iba. Tama po ba? Isipin nyo na lang po anong klaseng pag-ibig ng Diyos yun. Hindi mo natin kayang hukayin, hindi natin kayang arukin. Lord, anong klaseng pag-ibig yung ginawa niyo? Na ako pong tao na may anak, hindi ko maisip na ibigay ang aking anak para pang tubos ng kasalanan ng iba. Ikaw, Kuya Jo, kaya mo bang gawin yan? Di ba? As in, malinaw na malinaw, hindi. O Kuya Ari? Hindi. Parang Marlon, ikaw nga, baka naman ako lang. Kaya mo bang, halimbawa, yung taong kriminal, ipapakulong, tapos sasabihin mo, pare, yung anak ko na lang ang ikulong, wag na ikaw. Magagawa mo ba yun? Diba? Saan nanggagaling ang Diyos? Ganoon kalalim ang pag-ibig ng Diyos na hindi natin maintindihan kung paano, saan siya nagmumula. Nabagamat si Diyos, yung kanyang buktong na anak, ibinigay ho niya. Paano ho yun? Paano ho natin yun aarukin? Kaya nga ho, wala tayo ibang pwedeng gawin kundi tanggapin. Tanggapin. Dahil, sobra yun. Sobrang pag-ibig yun. Sobrang pagmamahal ang ipinakita ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. At yun po yung gusto niyang maranasan mo natin. Na sa kanyang mga pinili ay matanggap at maranasan natin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, amen, tayo po'y pinaging karapat-dapat dahil po mayroong nag-alay, may namatay, may nagsakripisyo para ho sa atin. Bagamat ang kaligtasan ay libre ho nating natatanggap, ibig sabihin po nun ay cheap. Hindi siya cheap, mga kapatid. Bagamat ang kaligtasan ay libre, may buhay po na nag-alay. May katawang pinarusahan. May katawang tumigis ang dugo para ho sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung hindi mo nakikita na kailangan mo ng tagapagligtas, bakit ka lalapit kay Kristo? Bakit ka sasampalataya sa Kanya kung sa tingin mo wala ka namang kasalanan sa Diyos? Amen po. Kaya yung mga totoong Kristiyano, sila po yung nakakaunawa ng kanilang kalagayan sa harapan ng Diyos na sila'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas at wala ng iba. Amen? Sila po yung lubos na nakakaunawa. Kaya nga nung si Apostol Pablo po, nung napag-aaralan natin sa series po ng ating pastor, nung siya po ay tinawag ho ng Diyos, kasagsagan ho na siya pumapatay ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kitang-kita natin na ayaw niya. Sa tingin niya, ang ginagawa niya ay para sa Diyos. Yun po ang malinaw doon, kaya nga siya ay masigasig. Sa tingin niya, yung ginagawa niyang pagpatay sa mga Kristiyano ay maka-Diyos. Pero napagtanto niya, nung siya'y tinawag ng Diyos, mali pala ang kanyang ginagawa. Kaya maraming mga tao,
na napaka-religious nila sa kanilang ginagawa, na akala nila sa Diyos nila yung ginagawa, na kalooban ng Diyos ang kanilang ginagawa. Ito nga si Apostol Pablo, hanggang sa makapatay, okay lang. Kasi sa tingin niya, sa Diyos ang ginagawa niya. Pero napagtanto niya, hindi. Nung nasumpungan niya ang Diyos dahil siya'y tinawag ng Diyos, hindi dahil gusto niya ang Diyos. Amen? Kasi yung pinaniniwalaan niyang Diyos nung una, hindi pala ang Diyos na masusumpungan niya. Nung nakilala niya si Kristo sa Damascus, doon niya naintindihan. Hindi pala ito ang kalooban ng Diyos. So simula nung siya'y tinawag, sumampalataya na ba siya? Siya po ba ay may nagkaroon na ng kakayanang sumampalataya? Ulitin ko po Si Apostol Pablo po ba ay sumasampalataya kay Kristo nung siya'y pumapatay ng mga Kristiyano? Kailan siya sumampalataya? Nung siya'y tinawag. So ano nauuna? Pagsampalataya o pagtawag? Ang pagtawag, ito yung tinatawag na regeneration o pagbuhay muli ng Diyos sa tao. O sa English is regenerate. Regenerate. Ibig sabihin, binuhay kang muli. Regeneration. Kumbaga, si Brother Aboy, patay, parang kalansay, ang kalansay gumagalaw. Ang kalansay humihingi ng tulong. Sa klolo, wala ho siyang ginagawa, patay. Kaya bang sumampalataya ng patay? Kaya ba niyang magsabi na kailangan kita o Diyos? Patay nga Pero nung binuhay siya ng Diyos, ano nangyari sa kanya ngayon? Tumatawag na siya ng tulong. Meron na siyang kakayanan ngayong sumampalataya. Dahil una ang pagtawag, dahil doon, siya ay sumasampalataya na ngayon. Naintindihan? Na una ang regeneration o pagtawag bago yung pagsampalataya ng tao. Ito po mga punto na pinag-aaralan natin ay malinaw na kung bakit ako naligtas, naiintindihan ko gawa ito ng Diyos. Hindi ko ito ginawa, hindi ko ito inisip, hindi ko ito pinlano. Pinlano lahat ito ng Diyos. Amen? At kailangan kong ipagpasalamat iyon hanggang ako'y mamatay. Hindi ko pwedeng ipagyabang na, dahil ako, nung araw na ganito, December 1, sumampalataya ako, kaya ako inaligtas. Baliktad. Amen? Nauna muna ang pagbabago, regenerate. No? Kailangan malinaw yung mga kapatid. Kasi baka masentro ho sa tao ang kaligtasan. Dapat maging malinaw na binago ng Diyos ang aking puso, kaya ka ngayon sumampalataya. At dahil sumampalataya ka sa Kanya, naiintindihan mo na ngayon paano ka dapat mamungay. Sa pakikinig mo na salita ng Diyos, sa pananalangin, sa mga gawain, natututunan natin, ito pala ang kalooban ng Diyos. Diba? Nung sumampalataya si Apostol Pablo kay Kristo, alam niya na ba lahat ang dapat niyang gawin? Hindi pa rin naman. Kailangan pa rin niya mag-aral, kailangan pa rin niya makinig, kailangan pa rin niya makipag-usap sa mga ibang apostol. Nag-aral pa rin ho siya. Gaya po ng ginagawa ho natin. Bagamat binago ho ng Diyos ang ating mga puso, patuloy pa rin tayong natututo. Amen? Kaya po ang Kristiyano po, ang hindi po pwedeng tumigil sa atin ay ang paglago. Amen? Lumalago dapat. Sabi mo sa iyong katabi, lumalago. Amen? Lumalago. Sabihin, habang tumatagal, mas ginayakap natin si Kristo. Mas iniisip natin paano tayo makapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Amen? Itong usapang kalusugan ng katawan, di ba minsan naisip natin, gusto nating mas tumagal ang buhay natin. Kasi, di ba, masarap mabuhay. Pero kung iisipin mo, kung hindi rin naman magagamit para sa kapurihan ng Diyos, parang wala rin. Actually, hindi parang, wala rin talaga. Amen.
Ngayon, kung magtutugma, ang sabi ni Apostol Pablo, na kung ako'y mabuhay pa, eh mabubuhay ako kay Kristo. Kung ako man ay mamatay, eh mamatay ako kay Kristo, at yun yung mas actually pakinabang pa ngayon dahil hindi na siya maghihirap. Pero yun nga, kung siya mabubuhay pa, eh ang buhay niya ay para kay Kristo lamang. Ngayon, kung makakatulong na magda-diet tayo para mas tumagal at magamit ng Diyos ang ating buhay, di ba? Why not? Dahil alam naman natin, mga kapatid, na yung heart attack, yung high blood, yung mga ganyan, related ho yan sa sa hindi maayos po na kalusugan. Pangkaraniwan. Pero meron naman ding mga malulusog sa panlabas pero naka-heart attack. No? O biglang pinaatake ng kung ano-anong mga sakit. Hindi natin naman din alam yun. Ang sa atin lang naman, ano yung pwede natin magawa para lang maging mabuting katiwala. No? Diba, may motor ho tayo. Pwede mo namang hindi linisin. Pwede mo namang hindi i-maintain. Pwede mo namang hindi i-change oil. Diba? Pwede naman. Kaso, hindi siya magtatagal. Pero kung mabuti kang katiwala, papachange oil mo kasi alam mo, hindi siya magtatagal. Papalitan mo yung mga dapat palitan. Diba? Kasi gusto mo magtagal siya. Para mas maging kapaki-pakinabang sa'yo. Ganun din naman sa ating mga buhay. So, ang letter I po natin is irresistible. Hindi ho siya matatanggihan. Yung pong biyaya ng Diyos nung ito'y pinagkalob niya sa'yo, wala kang magawa kundi mapamahal. Ibig sabihin irresistible. Diba? Parang naamoy mo yung luto nung nanay mo nun. Kahit nasa malayo ka, naamoy mo. Kahit may gagawin ka, umuwi ka pa rin. Irresistible, hindi mo mapigilan. Pupunta ka talaga, uwi ka. Aalamin mo kung talagang sa bahay niyo yung luto. At gusto mo na agad kumain. Hindi mo mapigilan. Yun po ang irresistible. Guys, yung biyaya ng Diyos is wala kang magawa kundi mapamahal. Mapamahal ka ng mapamahal sa kanyang biyaya. Yung kanyang pagliligtas. Amen. Kaya nga yung merong tinatawag yung joy of salvation. Yung sobrang saya mo nung ikay naligtas. No? Actually dapat mananatili talaga yun. Pero minsan may mga problemang dumarating, nawawala yung joy of salvation. Pero kung i-refresh lang ho natin, dapat tayong mag-celebrate ho talaga. Amen. So ibig sabihin, kahit sa panahong ikay nalulungkot, pwede naman ho tayong malungkot. Pero huwag mong kakalimutan, may dahilan para mag-celebrate. Ibig sabihin, may dahilan para mayroon kang ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Marahil, hindi nangyari yung pinag-pray mo. Marahil may nalugi tayong kabuhayan. May dahilan pa rin para mag-celebrate at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Brother Jun, nalugi nga. Hindi nga tinugon ng Diyos yung panalangin ko. Ano yung ipagpapasalamat ko? Okay. Naintindihan ko, yung mga material na bagay ay pag nawala masakit din naman. No? Pero huwag mong kakalimutan na hindi ho tayo panglupa lamang. Amen? Sabihin mo nang maipundar mo yan. Sabihin mo nang ibinigay ng Diyos yan. Sasabihin ko sa'yo, mawawala rin yan. Sige, nanagumpay yung negosyo pero mawawala rin yan. Iiwan mo rin yan. Marahil ano tinuturo sa atin ng Diyos? Na baka nadidistract na tayo. Baka masyado na tayo nakatuon sa material na bagay. Na kailangan nating ma-reset ang ating paningin na hindi naman ako dito sa panlupa. Hindi ibig sabihin, hindi na tayo magtatrabaho. Hindi na tayo magsisikap. Hindi po ganun na sinasabi ko. Sinasabi ko lang is, maalala natin na mayroon palang dapat akong ipagpasalamat na ako'y iniligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. At may nakaabang sa akin na bagong langit at lupa na kanyang inihanda para sa akin. So mayroon ka pang dahilan para magpasalamat sa Diyos? Siyempre, hindi mo maipagpapasalamat yung bagay na halimbawa, may nawala. Well, malulungkot ka.
Diba? Ang ipagpapasalamat mo doon, Lord, alam ko merong salamat kasi alam kong merong dahilan. Okay? Hindi ka, Lord, salamat kasi namatay yung anak ko. Ba't ka magpapasalamat na namatay yung anak mo? Ano ibig mo sabihin? Okay lang na namatay siya. Ang pinagpapasalamat mo na may dahilan. Hello? Lord, salamat. Alam ko may dahilan po kayo. Maging maingat po tayo sa pinagpapasalamat na, Lord, salamat po, nalugi po ako. Hindi. Salamat, Lord, kasi alam ko may dahilan po kayo. Ang pinagpapasalamat mo yung dahilan. Amen? Diba, Lord, salamat kasi nagawa ko itong kasalanan na to. Kasi kung di ko ito nagawa kasalanan na to, hindi ako magbabago. Mali yung pinagpasalamat mo. Lord, salamat po na bagamat ako'y nagkasala, may naintindihan po ako. Naunawa ko ngayon po. No? Ayun lang po. Paglilinaw lang po, para lang po alam natin ano yung pinagpapasalamat, bagamat may mga pagsubok po na dumaraan. Last ho natin, sa next meeting ho natin, kung loobin po ng Panginoon na mayroon pa pong susunod na linggo, yung pinakahuli na. Yung perseverance of the saints. Ito po yung sa is pag-iingat sa mga banal. Ito po ang magpo-close doon po sa TULIP na ang Diyos na siyang nagsimula ay siyang magwawakas. Amen? Siya ang tatapos ng anumang sinimulan niya sa atin. Gawa lahat ng Diyos sa simula, sa gitna, hanggang sa dulo. Ang sa atin ay tumanggap. Amen? At hayaan natin ang Diyos ay kumilos sa atin at magawa ho natin ang kanyang kalooban. Wala tayong pinagmamayabang, pinagmamalaki sa ating kaligtasan dahil lahat po yan ay gawa po ng Diyos. Amen? At palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Meron po ba tayong uwing-uwi? Baon-baon po na aral ngayong gabi. At ulitin ko po sa ating po mga tatay na may mga anak. Bago natin kalimutang pangaralan, lalo na kung nakikita natin may nagagawang pagkakamali ang ating mga anak, may karapatan po tayo mga tatay na magsalita at magdisiplina at magtuwid. Pero syempre, hindi naman sa laging pagalit, kung kaya naman po sa mahinahon. May parating lang ho natin ang ating kagustuhan dahil pananagutan ho natin sila sa ating Diyos. Amen? Pag ho tayong sasabihan ko ba o hindi? Ilang beses ko na kasi sinabi, bahala na siya. Wag, ako po yung nakikiusap mga kapatid, pagtsagaan po natin dahil pinagtsatsagaan po tayo ng Diyos. No? Mga kapatid, babalik po tayo sa Diyos. Kung tinigilan ka ng Diyos, sige, tigilan mo anak mo. Pero kung hindi ka tinitigilan ng Diyos, huwag mong tigilan. Amen? Nakakapagod? Yes. Kung mapagod kaya ang Diyos sa atin. Diba? So, may tinuturo din syempre ang Diyos sa atin dyan. Yung ang tawag dyan ay tawag dito, stewardship o yung pinagkatiwala. Hanggang kailan mo gagampanan ang yung trabaho. Kapag ba na-stress ka na, hindi mo na gagawin, parang teacher. Diba? Kapag ba pagod ka na, titigil ka na, hindi. Kapag may sinumpang ka bilang teacher, kahit gaano ka kapagod, kailangan mong magpakita. Diba, sir? Kasi bakit? Alam mo ang iyong calling. As a teacher, kahit napagod ako, hindi to valid reason para hindi ako pumasok. Diba? Kasi yung calling mo alam mo. So bilang mga tatay, calling ho natin, maglubay, pagdisiplina, kahit tayo pagod. Well, aminado tayo lahat, tayo nagkakamali. Kukulang din, no? Pero may pagkakataon pa para may ayos ang ating mga pagkukulang at pagkakamali. Minsan ang sinasabi natin wala namang perfecto eh. Ano ibig mo sabihin? Wala na tayong aayusin dahil walang perfecto. Oo, totoo na walang perfecto. Pero dapat may paglago. Amen? Amen. Hallelujah. So God, dahil salamat po sa pagpingan mo sa amin. Kami nga po Diyos, salamat sa inyong God na ginamit sa buhay ko ng Diyos. Kami nga po salamat na napakabiti mo sa amin, O Diyos. Tuturuan mo po kami, Panginoon. Hallelujah, upang kami patuloy na magtiwala sa iyo, makasunod sa iyo, Panginoon. Paalaman po namin, Panginoon, ang
kabutihan mo, Diyos, na ginagawa sa mga buhay sa buhay ko ni Brother John. Lord God, kapag mo po siya bigyan ng kaalaman at ito karunungan, Panginoon, upang maipahayag po niya po, O Diyos, ang mga salita. Matulungan kami, Panginoon, sa tamang pagsunod sa iyo. At naman po, Panginoon, ang mga magiging plano po namin, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo, Diyos, na ikaw siyang magbigay ng kaalaman sa amin, Panginoon, upang gawin po namin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng inyong dahilan ng banal. Salamat po namin, O Diyos, kung paano kami iniyatin. Nilala mo, Panginoon, sa dahon nito, Panginoon, hinihiling po namin, O Diyos, na sa aming pag-uwi, ikaw po mag-ingat, magpala sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, po ang dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yung ano pala, mga kapatid. I-take out nyo na to kung paano gagawin. Tulungan na natin. Ubusin na kaya itong cake. Yan, thank you po sa Hindi na laman tao. hindi masama pa po yun. Ay,